Okay, magandang gabi na dito sa Kuwait. Ito ang inyong Pinigan Smith na muling magtuturo sa inyo ng maliit na kaalaman. Ngayon ay gusto kong ituro sa inyo ang kung paano ang pagbabaklas ng revolver. Meron ako ditong isang Taurus 38 Special. So, tingnan muna natin kung may bala. Okay. So, pagbabaklas nito ay madali lang. Muna natin tatanggalin ang kanyang cylinder, ang kanyang bola. Itong tornilyo na ito, meron itong maliit na plunger at may maliit na spring. Ingatan natin at baka mawala. Ayun o. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ingatan ninyo yun. Yung maliit na yun. May spring yan sa loob. So, meron tayong maliit na lagayan. So, matatanggalan natin yung kanyang cylinder kasama yung kanyang carrier o yung kanyang yoke. Okay. Ito ang kanyang bola. Matigas, di matanggal. So, ito ay meron siya ditong plunger at spring. Yan yung nagtutulak sa kanyang cylinder stop. Ito yung kanyang, tutulak niya yung kanyang cylinder stop, which is ito, kanyang cylinder stop. Yun o, yung maliit na parang hapon na yun, para tumama sa timing yung mga putok niya. So, pagkatapos niya na ay tanggalin natin ang kanyang grip. Gawin lang natin mabilisan. Madali lang ito. Kanina ay nag-live ako. Ini-live ko to, pero nakalimutan ko na hindi pala pinapayagan ng live streaming ang baril. So, hindi siya na publish sa YouTube. Hindi. Kaya, bawal pala. Kalimutan ko na. So, kaya, inulit ko na lang ito. At, binidyo ko na lang. So, tatanggalin natin yung dalawa pa niyang tornilyo. Ordinary lang to. Wala itong mga kamukha nun dito. Okay, ito. Sabi ito. Yes. Okay. Kamukha nung sinabi ko sa inyo kung napanood ninyo yung aking vlog na paano nyo malalaman ang original at yung paltik na revolver. Sabi ko sa inyo, mayroon itong parts number. Yan o, may parts number. Original yan. Pag may parts number. Yan. So, tingnan natin ito. Kung meron din siyang parts number. Ang pagtanggal nito, wag ninyong sisikwatin kung saan saan. Dito lang ninyo sikwatin o. Dito. Yan. Pag yan ay kumawang na, madali na yan. Kasi may lakyan dito eh. Yan o, tingnan natin kung may parts number siya. Ayun yung parts number niya, 1866. Meron siyang parts number. Meron. Okay. So, ang mahirap tanggalin dito, kung hindi ninyo alam, ay itong mga spring niya. Ang pagtanggal ng spring nito, kinakailangan natin itong ikak ng konti. So, para makak natin ito, iatos natin ito. So, tanggalin muna natin itong ano niya, hand niya, yung nagpapaikot sa kanyang bola. Baka tumalsik pa eh. Ito. Ilalabas natin siya. Kaya natin iangat siya. Ingatan ninyo may spring ito dito sa dulo ha. Yun yung kanyang spring. So, tanggal na ito.
sinasabi kong spring yun, no? Yung nagpapa laban sa kanya ng tension. So ito, iatas natin ito para may kak natin ng konti. Yun. Pagkatapos kukuha tayo ng maliit na alambre at ipapasak natin dito. Yan, o. Papasak natin doon. Ito ay may butas. Oh. Madali ninyong kasi pag hindi ninyo ginawa yan, ang hirap niyan ikabit. So yan ang technique niyan. Yun lang ang gusto ko ituro sa inyo, yun lang importante. Ganon din itong trigger spring. Kailangan din natin lagyan siya niyan. Isang alambre na naman. So ganon din. I-ano natin ng konti at ipasak natin ito dito. Yun. Saan natin matatanggal din. Ganyan lang kadali. Para hindi tayo mahirap magkabit. At matatanggal na natin yung kanyang hammer. Hammer, ito. At saka yung kanyang trigger. Ito ang isa pa nating malalaman kung original. Kung meron itong firing pin safety block. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito. Itong piyesa na to, yan, o. Ituturo ko sa inyo mamaya kung anong function yan. Hammer, firing pin safety block yan. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, maliit na spring ng hand. Yan. Ingatan ninyo yan, baka mawala. So, ito na. Ito yung ang trabaho nito. Pag kinalabit ninyo, aangat ito. At ito itatapat sa firing pin niya. Ito ang papaluin ng kanyang hammer. Kasi yung hammer niya, ito yan, o. Yung hammer niya hindi pantay ito. Dito yan, o. Ang firing pin niya nandito. Pagka yan ay hindi nyo kinakalabit, nandito yan. So kahit mabagsak ito at tumama, kawang yung firing pin niya dahil may siya dito, may space. May space siya dyan. So nakaganyan siya. Pag kinalabat ninyo ang gatilyo, ito aangat. Para pag pumalo siya, yung space niya ay siya ang magpupuno sa gap para yung firing pin niya ay mag-function. So ganun ang niyan. Papakita ko sa inyo. So kakabit na natin. Yung huli natin kaya tinanggal ito. So nandito yan. Nandito nakabit yan. Yung kanyang cylinder stop, ito hindi ko na tinanggal ito. Ito yung cylinder stop nya. So ayun na siya, ganyan lang siya. Kaya pag wala nito ay sigurado na paltik. At saka kung talagang gusto ninyong malaman, ay makikita ninyo talaga sa loob, wala man lang bakat ng mga kikil-kikil yan. Walang bakat ng kikil-kikil yan. Makinis ang mga pyesa niya. Dito nyo malalaman pag inyong binaklas. Kaya yung nakaraang kong video, hindi naman natin binaklas. Yung 38, panlabas lang tinignan natin. Pero okay na rin yun. Pero mas sigurado kung binaklas natin. So ikakabit na natin. Dapat yan, nandito siya. May butas siya dyan. Ipasok natin siya dyan sa butas niya. Yan. Kasi pag kinakalabit, umangat nga yan, eh. So ikakabit na. Ito naman kakabit natin. Tapos ito ng kanyang hammer. So ang position niya, mga ka-shooter, ay pag ganito, papakita ko. Ito nandito. Yan, yan, nakaganyan siya. Wag yan dyan, hindi magpapangsyon yan. Wag dito sa labas. Nandyan siya, nakapasok siya sa gitna. So ipapasok, pwede natin siyang ilagay. So kabit natin ito kanyang safety block, pin safety block.
Okay. So, natin yung hammer. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, dapat nakashoot siya doon. Okay. Kanyang hand. Ito. Dito nakatutok yung ano. Dito nakatutok yung spring na sinasabi ko sa inyo. Dito nakatutok siya dito. At ito nakapasok doon sa kanyang butas. Ito maiksi. So, lagay na natin. Medyo merap-hirap ito patamain. Yun. Malalaman natin kung tamang kabit niya, kung lumalaban siya. Lumalaban. So, pagkatapos niyan, yung mga spring na. Unahin na natin itong hammer spring. Itong trigger spring. Ganon din siya. Madali na siyang ikabit kasi nga, yung tension niya ay kontrolado. Kaganon lang natin siya. At bubunutin na natin yung kanyang, yung nilagay natin na lock wire. Ayan o. Tama lang siya nakalagay doon. Yun. Ganun lang kadali. Kung hindi natin ginawa yun, mahirapan tayong kabit. Ganun din ito. Kabit na natin. Ito may top. Itatama lang natin ito sa kanyang parang butas. Doon. Kanyang hammer. Pagkatapos ito, ay medyo iangat natin yung ano. Yan. At medyo yung kanyang hammer ay medyo tatanggalin na natin ito. At ayos na yan. So lagyan lang natin konti langis yung mga pin. Yung pin. So, ganyan lang kadali ang pagkakabit ng, importante lang naman dyan yung loob na yan oh. Kasi kung hindi ninyo alam ang technique ng pagkakabit niyan, huwag ninyong kakalabitin pagka wala pang cover. Kasi minsan nagtatalsikan yan. Huwag ninyong kakalabitin. So, ang pagkakabit ng cover, tandaan natin, mag-uumpisa siya dito. Itong taas, dito sa may hammer. Isusok-sok ninyo ganun kasi ito may tinatamaan niya siya oh. Ito susuot niya siya diyan. Kasi hindi yan hindi yan lalapat pagka hindi ninyo ginawa yung ganyan. Pag naisuksok na ninyo ganyan, so pwede na ninyong ilapat siya. Titingnan na lang ninyo itong magkabilang gilid kung tama na. Huwag ninyo siyang pupukpukin ng bakal. Kuha kayo ng kahoy na maliit at yan ang gagamitin, kahoy, huwag yan babakat ang bakal. So yan. Patapos niyan, unahin na natin itong cylinder niya. Kakabit na natin yung kanyang spring na maliit. Ito ang kanyang plunger. Ito. Huwag natin kalilimutan itong parang tamtak na to. Ito yung magtutulak sa kanyang cylinder stop. Dito siya nakalagay. Ilalagay na natin siya. Tatama na natin siya ganun. Tapos ilalagay na natin yung tornilyo niya. Huwag magpapalit yung tornilyo. Ito yung tornilyo niya, yung nagpipigil doon sa kanyang carrier para hindi lumabas. Hindi pwede magpalit-palit. Itong dalawa pwede magpalit. So, kakabit na natin siya. Unahin na natin siya dyan. Siguraduhin natin nandun siya. Kasi lalabas yung niya, carrier niya kung wala yan. Nabas ito ng dalawang tornilyo na to. Okay, salamat po sa mga nanonood ng aking vlog na
paano nyo malalaman ang original na ano. Yun yung aking ano viral na video sa akin mahigit na 700 na yung nanood nun Susunod natin dyan ay 1911. So ayan na, buo na siya. Ito pwede natin kalabitin. Okay siya. So ganun lang kadali ang mag-ano ng revolver. Kasi ang revolver, pag hindi natin alam yung mga technique na ganyan, mahirap magbuo niyan pag hindi natin alam yan. So kaya tinuro ko na rin sa inyo. Okay, saan natin lalagay yung grip? Umabot lamang tayo ng 15 minutes. May kasama pang paliwanag. So ganun lang kadali ang magano. Para kung halimbawa talagang gusto nyo makasigurado na may nagbibinta sa inyo ng revolver, gusto talaga ninyong malaman na paltik ba yun o ano. Kasi ang labas talaga mahirap. Kaya ko inano yan, mahirap talagang mahirap talagang malaman sa labas dahil magagaling na nga magagaling na nga yung tagagawa, yung mga gumagawa ngayon natin So ang gumagawa naman ng mga backyard sa Mindanao, sa Danao ay napakadami, hindi naman iisa. Mga pamilya dyan gumagawa. So ito na, buo na siya. At yan pang isa napakatining ng bola niya. So ayun na, ganyan lang kadali. At ito ang inyong Pinigasmith. Sana may natutunan kayo sa akin sa paggagawa ng disassemble at assemble ng revolver. Gusto ko lang pasalamatan yung mga bago nating nag-subscribe sa ating YouTube channel. Sana marami pa